impyerno, isang lugar kung saan pinarurusahan ng walang katapusan ng mga makasalanan sa nagliliyab na apoy. Ito rin ay lugar ng walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Yan ang sabi ng Biblia at ang karaniwang alam natin. Pero wala pa talaga tayong ideya kung ano ang totoong itsura ng lugar na ito. Subalit minsan mo na bang naitanong sa iyong sarili kung ano ang tunay na itsura ng impyerno? May isang tula na nagbigay ideya sa atin kung ano daw ang itsura ng impyerno. Ngayon, isang tabi muna natin ang anumang paniniwala at pagganahin ng imahinasyon dahil tayo'y maglalakbay sa 9 na level ng impyerno ni Dante. Ang 9 Circles of Hell ay isang sikat na konsepto mula sa epikong tula na ginawa ni Dante Alighieri. Si Dante Alighieri ay isinilang noong 1265 sa Florence, Italy at namatay noong 1321 sa kaparehong bansa. Siya ay Italianong makata, manunulat, literary theorist at political thinker. Mas nakilala siya sa kanyang monumental na tula na pinamagatang La Divina Commedia o The Divine Comedy na isinulat noong unang bahagi ng ika-13 siglo at nagtapos noong mga 1321 na ginanapan mismo ng makata sa kwento. Ang kanyang obra ay isang mahabang tulang pagsasalaysay na nakahati sa 3 bahagi, ang Inferno, Purgatorio at Paradiso o ang Langit. At sa kanyang tula ay inihayag niya kung paano siya makakapunta sa langit. Ngunit bago ito mangyari ay kinakailangan niya munang dumaan sa impyerno. Ang impyerno ay ang unang bahagi ng tula at dito ay detalyadong isinalaysay ni Dante ang itsura ng impyerno at ang mga kaluluwang pinarurusahan doon. Ayon sa kanyang salaysay, ang impyerno ay may 9 na levels o antas. Dito napupunta ang mga makasalanang kaluluwa. Bawat level ay kumakatawan sa iba't ibang antas ng kasalanan. Ang bawat parusa sa impyerno ay tumitindi depende sa bigat ng nagawang kasalanan nang sila ay nabubuhay pa. Ang kwento ng tula ay nagsimula sa gabi ng Huwebes Santo. Nakita ni Dante ang kanyang sarili na nawawala sa gitna ng madilim na kagubatan na tinatawag na Selva Oscura. Hindi niya alam kung saan siya tutungo. Pagsapit ng madaling araw ng Biyernes Santo, nakita niya ang sinag ng araw sa itaas ng bundok kaya umakyat siya rito. Ngunit ang daanan ay hinaharangan ng 3 halimaw. Ang 3 halimaw na ito ay sumisimbolo sa 3 uri ng kasalanan na patutunguhan ng mga kaluluwang mapupunta sa 3 pinakamalaking dibisyon sa impyerno: ang karahasan, panluloko at pagtataksil. Natakot si Dante at hindi siya makadaan, kaya siya ay bumalik sa madilim na gubat at doon ay nakasalubong niya ang kaluluwa ng makatang Romano na si Virgil. Si Virgil ang nagsilbing gabay ni Dante upang makapunta siya sa impyerno nang hindi mapapahamak. At ang dalawa ay nagsimula na ngang maglakbay patungong underworld. Nakarating sila sa pintuan ng impyerno at may nabasang "Abandon all hope, ye who enter here," o kalimutan na ang lahat ng pag-asa kung sino man ang papasok dito. Ito ay nagsilbing babala sa mga papasok sa impyerno na wala ng pag-asang makaligtas sa walang humpay na pagdurusa at kaparusahan sa lugar na iyon. Nang makapasok na sina Dante sa pintuan ng underworld, nakita nila si Charon sa ilog ng Acheron, sakay ng isang bangka na siyang tagapaghatid ng mga kaluluwa sa lugar kung saan sila patutungo. Ngunit si Charon ay hindi pumayag na makatawid si Dante sa ilog ng Acheron dahil siya ay buhay pa. Pero dahil sa pagpupumilit ni Virgil na sila ay makapasok, matagumpay nilang natawid ang ilog ng Acheron. At pagtawid nila sa ilog ay doon ay nasaksihan na ni Dante ang unang level ng impyerno. Ang unang level ay ang tinatawag na limbo. Ang mga kaluluwang nandito ay mabubuti ngunit hindi nabautismuhan dahil hindi sila naniniwala sa Diyos noong nabubuhay pa sila. Ang limbo ay hindi isang lugar ng umaapoy na kaparusahan, ngunit ang mga kaluluwa dito ay nakakaranas ng kalungkutan dahil hindi nila nararanasan ang banal na presensya at kagalakan ng langit. Sinasalamin ng level na ito kung gaano kahalaga ang pananampalataya, partikular na ang bautismo para sa pagkamit ng kaligtasan. Ang ikalawang circle ay huling hantungan ng mga kaluluwang hinatulan dahil sa labis o hindi makontrol ng pagnanasa. Tinatawag itong Circle of Lust. Kabilang dito ang pangangalunya, pakikiapid at iba pang uri ng kasalanang sexual. Nang sila ay buhay pa, ang mga taong ito ay nagpapadala sa tawag ng laman. Sa impyerno, ang mga kaluluwa nila ay nagtitiis sa kaparusahang sumisimbolo sa kawalan ng kontrol at direksyon mula sa walang pigil na pagnanasa. Ang parusa dito ay walang hanggang pag-ihip ng marahas na bagyo. Paulit-ulit silang hinahampas at tinatangay ng malalakas na hangin.
Sa gluttony, ang mga kaluluwa dito ay nakalubog sa putik at nagugutom. Nandito ang mga kaluluwa ng mga matatakaw, mga taong may kasakiman sa pagkain, inumin o mga bagay. Labis na pagkonsumo ng pagkain o inumin na lampas na sa pangangailangan ng katawan, hinahayaan ng pisikal na pagnanasa at kasiyahan na mauna kaysa sa ibang mahalagang aspeto ng buhay tulad ng pagkilala sa Diyos at pagpapahalaga sa kanyang ibinigay. Ang ika-4 na circle ay ang greed. Ito ay nakalaan para sa mga nakagawa ng kasalanang kasakiman sa yaman o madadamot. Mga taong nag-iimbak ng pera, gumagastos ng napakalaking halaga o materyalistiko. Ang kaparusahan ng mga kaluluwang ito ay walang hanggang katapusan. Paulit-ulit nilang ginagawa ang pagtutulak ng mabibigat na bato. Yung mga taong kuripot sa pera ay tinutulak ang mabigat na bato sa magkasalungat na direksyon. Walang hanggan nilang gagawin ang parusang ibinigay sa kanila. Ang mga kaluluwa nila ay nagtitiis sa sakit at pagod. Ang mga taong may matinding galit o puot sa kanilang kapwa ay pinarurusahan sa ika-5 level ng impyerno. Ang ika-5 circle of hell ay inilalarawan bilang isang maputik at mabahong ilog na tinatawag na Styx River. Ang mga kaluluwang may matitinding galit ay pinarurusahan sa pamamagitan ng pisikal na labanan sa isa't isa na nagaganap sa ibabaw ng ilog ng Styx. Ang mga may puot naman ay nakalubog sa ilalim ng Styx. Sila ang mga kaluluwang sinakal ng kanilang sariling pagtatampo o puot, magpakailanman na nakulong sa tahimik na paghihirap. Ang ika-6 na level, nandito ang mga kaluluwa ng mga nagkasala ng maling pananampalataya. Ang mga kaluluwa sa ika-6 na level ng impyerno ay hindi tapat sa Diyos. Ang kanilang kaparusahan ay mananatili ng walang hanggan sa loob ng mga libingan na nababalutan ng apoy. Dahil ang mga kaluluwang ito ay hindi sumusunod sa landas tungo sa buhay ng walang hanggan, sila ay inililibing magpakailanman. Kung mas matindi ang maling pananampalataya ng tao, ay mas mainit ang apoy. Ang ika-7 level ay nakalaan para sa mga gumawa ng karahasan, ang mga mamamatay tao at iba pang mararahas na kriminal. Sila ay lumalangoy sa kumukulong ilog ng dugo na binabantayan ng mga centaur, ang nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo. Ang mga nagpapatiwakal ay walang hanggan na nakakulong sa isang kagubatan kung saan paulit-ulit nilang pinapatay ang kanilang sarili. At ang mga nakagawa ng karahasan laban sa Diyos o sa kalikasan ay pinarurusahan sa nakakapasong disyerto ng umaapoy na buhangin. Walang hanggan nilang haharapin ang kaparusahang hinatol sa kanila. Ang ika-8 level ay ang tinatawag na Circle of Fraud. Ito ang lugar ng pagdurusa ng mga kaluluwang nagkasala ng pandaraya. Kabilang dito ang pamimeke, pagkukunwari, pagsisinungaling, pagnanakaw at iba pa. Hinahampas ng mga demonyo ang mga bugaw at manlilinlang. Ang mga mambobola ay ibinabaon sa dumi. Ang mga simonista, mga umaabuso sa kapangyarihan ng simbahan ay ibinabaon ng patiwarik at ang kanilang mga paa ay sinusunog. Ang mga mangkukulam o manghuhula ay napipilitang maglakad-lakad ng nakabaligtad ang kanilang mga ulo. Ang mga kurap sa politika ay ibinabaon sa kumukulong apoy. Pinupuluputan ng mga ahas ang mga magnanakaw. Ang mga nagsisinungaling para sa personal na kapakinabangan ay ginagawang buhay na apoy. Ang mga mapagkunwari ay pinarurusahan ng iba't ibang karamdaman tulad ng pangangati sa katawan o pagkauhaw. Ang ika-8 level ng impyerno ni Dante ay nagsisilbing babala laban sa iba't ibang pandaraya, malisyosong layunin at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ito ay babala sa walang hanggang kahihinatnan na kahaharapin ng isang tao para sa pagpapahalaga sa pansariling pakinabang at pagdudulot ng pagdurusa sa iba sa pamamagitan ng panlilinlang at pangmamanipula. Ang Circle of Treachery ay naiiba sa ibang level na madalas ilarawan bilang isang umaapoy na lawa. Ito ay napakahuling level, pinakamalamig, nababalot ng yelo, na mas matindi ang parusa sa mga kaluluwang nabibilang dito. Dito ay may isang nagyayelong lawa na tinatawag na Cocytus. Ang bawat kaluluwa dito ay nakakulong sa yelo. Ang iba ay nakalubog sa nagyayelong lawa at nababalot ng lamig. Hindi makagalaw at habang panahon na magdurusa. Dito pinarurusahan ng mga kaluluwang makasalanan dahil sa pagtataksil sa kapwa-tao o sa kanilang pamilya, kaibigan at asawa. Ang Dante's Inferno ay hindi suportado ng banal na aklat o Biblia.
lalo na sa huling nabanggit na sinasabing malamig at nagyayelo. Dahil kung pagbabatayan natin ang Biblia, sinasabi doon na ang impyerno ay isang lugar ng umaapoy o dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin ito ay parang kumukulong asopre. Kaya kung iisipin papaano magkakaroon ng yelo ang isang napakainit na lugar. At wala din tayong ideya kung ano ang pinakamabigat na kasalanan na ginawa ng tao maliban sa paglapastangan sa banal na espiritu. At kung ano ang partikular na kaparusahan na kahaharapin ng isang tao sa impyerno. Dahil tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam sa mga bagay na ito. Ang impyerno na tinukoy ni Dante ay gawa lamang ng kanyang imahinasyon at hindi natin masasabi na ito ay totoo. Sa pamamagitan ng kanyang sulat, nais niyang hikayatin ang mga mambabasa na kung ano ang kahantungan ng isang taong masama o hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Bagamat ang kanyang tula ay hindi totoo, maaari pa rin itong kapupulutan ng aral para sa marami na ang isa ay kailangang magdesisyon ng tama sa kung ano ang kanyang tatahaking landas sa ibabaw ng lupa. Dahil ang lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, ay nakikita ng Diyos at ito ang kanyang huhusgahan sa araw ng paghuhukom. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.